'Di po ba? O eto, sabi nila matalino 'to, eh, parang bawi ano din 'to, eh, parang may saltik din ho ito mga kababayan, eh. Oh, ang tagal nagpupumilit makapasok sa Kongreso hanggang ngayon 'no, hindi makapasok-pasok sa Kongreso, 'no? O mistyle dati nung 2020 ano, 2022 election, aba, nung nanalo yung kanilang yung party list biglang siya na daw po ang uupo, biglang siya na daw po ang first nominee. Ano yung budol style? Tumakbo, wala siya doon sa mga ano, wala siya doon sa mga nominee nung kanilang party list. Nung nanalo na ho, aba, papalit na daw po siya. Ano yung budol style? Baka kaya nga nanalo yun kasi alam ng taong bayan wala ka dun eh. O tapos biglang nung nanalo na ikaw na ang first nominee. Lokohan ano? Pati ito mga kababayan, si Guanzon, ang next step ay hair follicle test. Lahat ng kasama ni Tang Tongko sa US. Uy, mahina ba kukote mo? Mahina ang tuktok mo? Hindi gagawin ng Estados Unidos yan. Kung sino lang yung taong nandoon o mismong kung sino lang yung pinag-uusapan, okay na yun. Hindi kasali yung mga nananahimik o yung gusto nyo lang maisali. No? O patawag si First Lady Lisa Marcos. Bakit to? Eh, hindi kasama nila to eh. No? Si Tantoco eh. Doon sa Manila International Film Festival. Malamang sa alamang nga yan eh. O, 100% o baka 1,000% o baka 10,000%. Malamang magkaiba ng hotel yan, mga bossing. Di ba? O baka, for sure, magkaiba ng kwarto yung mga yan. Di ba? Dahil nga gusto lang nilang mapabagsak ang gobyerno ng Pilipinas, gustong sirain po ang First Lady, mga kababayan, pilit nilang iniuugnay ang unang ginang doon sa mga ganitong usapin. Kakadiri, ano? Sasabi, attorney ako, tapos ganyan mag-isip. Sabi ni Champi Tuti, nakakainis na po sila, ulit-ulit lang. Kasi nga, etong mga ito, pag makakakuha ng pagkakataon na maiuugnay, pag makakakuha ng kapiranggot na pag-asa para mapabagsak ang gobyerno, papatulan nila. Kahit magmukha pa silang bobo. Kahit magmukha pa silang mga trying hard ho, mga bossing, papatulan nila. Dapat US ang gagawa para walang pressure. Tapos. Paano mo nga inuutusan ng Estados Unidos niyan? Ano, magwewelga na naman kayo? Pupunta na naman kayo? Oy, punta tayo! Saan? Doon sa Washington. Ano gagawin? Magwelga. Sigaw tayo kay Trump. Hair follicle test. Hair follicle test. Hair follicle test. Kumbaga, mag-isang kaso lang yan. At yun ang nakita nila doon sa Yumao. Di ba? Sabi ni Ma'am Marites, tama yan, Mark, 42 years old na ako dito sa US. Walang ganyang proseso dito sa US. Sa US ng mga kinakana ng DDS. Oh, mga puro ano lang ho ito. Puro ngaw-ngaw lang po. Nasa US pala si Ma'am Maritel Musni. Nako. Nandyan ho ako bukas sa Estados Unidos. Nasa Florida po ako bukas, mga kababayan. Ano? Ay nako, ayan hanggang ganyan na lang po sila mga bossing chief amo sir. Yung tipo bang, yung mga imposible na mangyari, yung mga imposibleng magawa ho, yan ang mga isisigaw nila. Kagaya nito, ito alam naman nila, imposible ito mga kababayan. Naubusan na ho yata nang sasabihin si Koopman mga bossing. Ngayon naman, isa-isahin natin ha, bago natin sabihin to. Una, ano yung hirit ni Koopman? Maano daw po, matanggal yung dalawang abogado. No? Sumunod, meron pa bago yung interim release Sumunod, meron pa silang inihirit. Rejected na naman po. Sumunod, yung interim release. Mukhang wala na naman patutunguhan. Ngayon, ito naman po, kampo ni Duterte, isara ang ICC case.
Malabo naman ho yan, mga kababayan. Lahat ng hiniling nila, reject. Tapos ngayon, isara ang ICC case na lang. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC na isara ang kaso bunsod umano'y kawalan ng jurisdiksyon at pagkaantala ng investigasyon. Hindi. Yung isang inihiling nila na kailangan daw po yung mga gagamitin o yung mga papakinggan ng mga biktima, dapat may ID lang daw po. Sabi ng mga judge, imposible yon sa Pilipinas. Hindi lahat ng tao sa Pilipinas may ID. Di ba? Nakikita nyo po, mga kababayan, sasabihin pa ni Koopman, pagkaantala ng investigasyon. Sila itong hindi nila pinupukusan, hindi nila nirerektang sagutin ho, mga bossing yung kanilang problema Tapos sasabihin nila naaantala, sasabihin nila ganyan daw ho, mga kababayan, na tumatagal. Biruin mo, umpisa pa lang ng hearing nila, ano po sinabi sa kanila, mga bossing? In 6 months na ang susunod na hearing hindi nila asikasuhin yun. Hindi nila sabihin na baka naman po pwede 1 buwan na lang ang pagitan kasi matanda na ang aming kliyente na si dating Pangulong Duterte. Para at least naman kung sakali na kami ay manalo sa kaso, ma-enjoy niya pa yung buhay niya nang nasa labas. Hindi yun yung mga inaasikaso. Kung ano-ano po. Pati na lang daw po yung pagpapatanggal doon sa mga judge. Yun yung inaasikaso nila. Sabi dito sa balita na ito, nanawagan ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte sa ICC na isara ang kaso laban sa kanya kaugnay ng krimen laban sa sangkatauhan. Yung pinirmahan nyo nga no? Yung hiling nyo nga, sabi nyo, hindi na, nangangako na hindi na itutuloy o wala ng krimen na mangyayari kapag nangyari po yung interim release. Para ho sa akin, pagkakaintindi ko dun pag na din ho yun. Pag-amin Di ba? O paano lalo ho silang papayagan doon sa interim release? At ngayon, paano nila masasabi na, kumbaga, isara na yung kaso laban sa kanya, no? Dahil wala naman daw pong nangyaring mga ganun na mga krimen. Magulo ho sila. Tingin ko, nag-e-enjoy tong si Koopman sa kanyang bayad. Ikaw ba naman? 150 million sa kaperahan ng Pilipinas. Magkano? Ang 50 million sa Pilipinas, kumbaga $1 million yun. $2 million, $3 million. Tama ba ako? Yung 150 million pesos, kung kukwentahin natin, sa 50 na lang po, $3 million. O siguro, naglalaro sa $2.5 to $3 million ang kinikita ni Koopman per month.